Isa sa pinakamalaking kasinungalingan na sinasabi ng mga bangko sa atin na ang pera daw ay lalago sa ating bank account. Ngunit, ang totoo ay habang ang pera ay lumalago dahil sa interest ay wala naman talagang itong halaga. Dahil sa sobrang taas ng inflation at sobrang maliit na interest, ang iniingatan mong pera sa bangko ay nagdudulot ng pagkasunog ng pera sa iyong bulsa. Sa video na ito, ituturo ko sa iyo ang 7 assets na pipigil sa pagkasunog ng pera mo at tutulong sa iyo na lumikha pa ng intergenerational wealth. Number 1. God's money, gold, silver, and other precious metals. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit itinuturing na mahalaga ang pera ay dahil ginagamit ito para mag-store ng value para sa future. Gayunpaman, ang mga governments ngayon ay patuloy na nag-iimprenta ng higit at higit pang pera para punduhan ang kakulangan nila. Kaya't hindi mo kailanman malaman kung kailan ang pirasong papel ay mawawalan ng halaga. Ang gold at silver ay kilala bilang precious metals na may mataas na halaga sa market. Dahil sa kanilang intrinsic value, maraming mga investors ang nag-i-invest sa mga ito bilang isang magandang investment. Alam mo ba, before 1950s, ang ounce of gold ay mabibili ng mga $400. Ngayon, 2023, same ounce ay mga $2,000. At according sa Prime XBT Gold Forecast, ay aangat pa ito ng $10,000 by 2032. Ito ay 5 times na mas malaki after 10 years. At habang bumabagsak ang value ng pera, tumataas naman ang value ng gold. Ang mga precious metals ay may tendency na hindi masyadong maapektuhan ng inflation at pagbaba ng halaga ng pera. Sa katunayan, kadalasan ay tumataas ang halaga ng mga precious metals kapag nagdadalawang isip ang mga investors sa ibang mga investment dahil sa economic uncertainty. Ang precious metals ay kilala bilang isang safe haven investment dahil sa kanilang stability at nagtatagal sa mahabang panahon. Hindi katulad ng ibang mga investment tulad ng stocks at bonds, ang halaga ng precious metals ay hindi lubusang naapektuhan ng pagbabago sa ekonomiya o politika. Ang gold at silver ay magandang investment dahil sa kanilang intrinsic value at kakayahang magtagal sa panahon. Kung naghahanap ka ng isang investment na stable at hindi masyadong maapektuhan ng mga pagbabago sa market, ang mga precious metals ay maaaring maging isang magandang pagpipilian para sa iyo. Number 2, land and real estate. Ang lupa at real estate ay hindi lamang isang investment kundi isa rin itong asset. Kung pagbabasehan ang kasaysayan ng pagbabago sa ekonomiya, ang halaga ng mga asset tulad ng lupa at real estate ay tumaas sa paglipas ng panahon. Sa kabilang banda, ang halaga ng pera ay bumababa. Mayroong maraming dahilan kung bakit magandang investment ang lupa at real estate. Sa una, ang lupa ay isang limitadong resources na hindi madaling mabago o madagdagan. Kaya't sa tuwing may pagtaas ng populasyon habang hindi nagbabago ang supply ng lupa, mas mataas ang halaga ng mga ito. Ang lupa at real estate ay maaaring magdulot ng passive income sa pamamagitan ng mga rental properties. Sa pagpaparenta ng mga property, maaari kang kumita ng regular na kita sa loob ng maraming taon. Ito rin ay nagbibigay ng pagkakataon para sa pagpapalago ng kayamanan. Sa pamamagitan ng pagbili ng mga lupa at real estate sa mga lugar kung saan mayroong magandang potensyal para sa pagtaas ng value nito, maaari kang kumita ng malaki sa mga susunod na taon. Sa kabuuan, ang lupa at real estate ay isang magandang investment dahil sa kanilang limitadong supply, kakayahang magdulot ng passive income at potensyal na pagtaas ng halaga sa future. Number 3, industrial commodities, raw materials. Ang mga raw materials ay itinuturing na mahahalagang assets dahil sa kanilang kahalagahan sa paggawa ng iba't ibang product at services. Halimbawa, ang mga metal tulad ng bakal, tanso, at aluminum ay ginagamit sa paggawa ng mga kagamitan sa bahay, sasakyan, at pati na rin sa industriya ng construction. Ang mga material na ito ay may malaking halaga dahil sa kanilang limitadong supply at sa patuloy na pagtaas ng demand para sa mga ito. Bukod sa mga metal, ang mga raw materials tulad ng petrolyo, natural gas, at kahoy ay mayroon ding mataas na halaga. Ang petrolyo at natural gas ay ginagamit sa paggawa ng mga produktong petrolyo tulad ng gasolina, diesel fuel, at kerosene.
Samantala, ang kahoy ay ginagamit sa paggawa ng mga kagamitan sa bahay, papel, at iba pa. Sa kabuuan, ang mga raw materials ay itinuturing na magandang assets dahil sa kanilang kakayahang magbigay ng malaking kita sa mga negosyanteng nakatutok sa pagproseso at pagbebenta ng mga ito. Ngunit mahalagang tandaan na ang supply ng mga raw materials ay hindi palaging magiging sapat at maaaring magbago ang kanilang halaga depende sa mga pangyayari sa market at sa global economy. Number 4, collectibles. Mag-invest sa mga collectibles tulad ng mga vintage cars, rare art pieces, luxury handbags, limited edition na mga relo, at mga unang edisyon ng mga libro dahil tataas ang halaga nito sa paglipas ng panahon at maaaring ibenta ng mataas na presyo. Ang pagkolekta ng mga bagay na may halaga ay maaaring maging magandang asset sa mga taong mahilig sa koleksyon. Kahit na ang halaga ng mga ito ay maaaring magbago sa paglipas ng panahon, maaari pa rin itong magdulot ng malaking kitain sa mga kolektor na nakapag-ipon ng mga rare at limitadong edisyon ng mga bagay tulad ng mga stamps, coins, comics, sports memorabilia at iba pa. Ang mga koleksyon ay nagbibigay ng mga oportunidad sa mga taong mag-invest sa mga bagay na hindi nagbabago sa halaga. Ito ay dahil sa tumataas ang demand sa mga rare at limitadong edition ng mga bagay habang nagmamahal ang mga ito sa market. Sa kabila ng mga benepisyong ito, mahalaga pa rin na mag-ingat sa pagkuha ng mga koleksyon. Kailangan ng kaalaman sa tamang pag-aalaga at pag-iingat ng mga ito para mapanatiling maganda ang kalagayan nito, para magdulot pa rin ito ng malaking value sa future. Number 5, government bonds. Ang mga government bonds ay isang magandang uri ng investment dahil sa kanilang kakayahang magbigay ng matatag at siguradong kita sa mga investors. Sa Pilipinas, ang mga government bonds ay itinuturing na isa sa mga pinaka-safest na uri ng investment dahil sa kanilang mataas na credit rating. Isa sa mga pinakamahalagang benepisyo ng pag-invest sa government bonds ay ang kanilang kakayahang magbigay ng fixed income o makatitiyak na mayroong regular na kita mula sa investment. Hindi katulad ng ibang uri ng investment tulad ng stocks na maaaring magdulot ng malaking kita pero may kasama ring mataas na risk. Sa Pilipinas, ang government bonds ay inilulunsad ng Bureau of the Treasury at mayroon itong iba't ibang uri tulad ng treasury bills at treasury bonds. Ang mga ito ay maaaring bilhin ng mga individual investors, institutional investors at pati na rin ng mga foreign investors. Bukod sa magandang kita, ang pag-invest sa government bonds ay isang magandang paraan upang makatulong sa pagpapalago ng ating bansa. Sa pamamagitan ng pagbili ng mga government bonds, tumutulong tayo sa pagpapakalat ng kabuhayan sa ating bansa at pagpapalakas ng economy ng bansa. Number 6, value stocks and mutual funds. Ang pagkakaroon ng stocks at mutual funds ay magandang uri ng asset dahil ito ay nagbibigay ng potensyal na paglago ng pera sa pamamagitan ng pag-invest sa mga kumpanya. Sa pamamagitan ng pagbili ng stocks, ikaw ay nagiging bahagi ng pagmamay-ari ng isang kumpanya at nabibigyan ng karapatan na mabahagian ng kanilang kita o tinatawag na dividend. Ang mutual funds naman ay isang uri ng investment na pinagkakalooban ng mga pinagsamang pera ng maraming tao at pumipili ng mga iba't ibang securities tulad ng stocks, bonds at iba pa. Ito ay magandang uri ng asset dahil ito ay mayroong professional fund manager na nag-a-analyze sa market upang masigurado na ang investment ay magiging maganda ang kinalabasan. Kailangan lang tandaan na ang mga investment na ito ay mayroong kaakibat na risk at hindi garantisado na magiging profitable. Kaya't kung nais mong mag-invest sa mga ito, mahalaga na mag-aral at mag-ingat upang maprotektahan ang iyong pera. Number 7, investing in education and skill development. Ang pinaka-asset mo para magtagumpay sa buhay ay ang sarili mo. Ang pag-i-invest sa edukasyon at skill development ay isa sa pinakamagandang investment na maaaring gawin ng isang individual. May iba't ibang dahilan kung bakit ito ay magandang investment. Una, ang edukasyon at skill development ay magbibigay ng mas maraming oportunidad sa trabaho at mas mataas na sahod o kita. Kapag mayroon kang kakayahan at kaalaman sa isang partikular na larangan, mas malaki ang posibilidad na makahanap ka ng trabaho at magkaroon ng magandang sahod. Bukod pa dito, ang edukasyon at skill development ay magbibigay sa iyo ng kakayahan na magamit sa iba't ibang larangan at hindi lamang sa isang partikular na trabaho.
Pangalawa, magbibigay sa iyo ng mas mataas na antas ng self-confidence at self-esteem. Kapag mayroon kang sapat na kaalaman at kakayahan sa isang particular field, mas magiging kumpiyansa ka sa iyong sarili at mas mataas ang tingin mo sa iyong sarili. Ito ay magbibigay sa iyo ng mas magandang pananaw sa buhay at mas positibong pananaw sa iyong future. Panghuli, magbibigay din ito sa iyo ng mas magandang oportunidad upang makatulong sa iyong komunidad at sa lipunan sa pangkalahatan. Kapag mayroon kang sapat na kaalaman at kakayahan, mas madaling magbigay ng serbisyo sa iba at makatulong sa kanila. Ito ay magbibigay sa iyo ng mas malawak na pananaw sa mundo at mas positibong epekto sa iyong buhay at sa buhay ng iba.